Muli po isang magandang pagkakataon ang panahong ito upang ating mapag-aralan ang banal na kasulatan. Tayo po ay nagpapasalamat una sa Diyos sa mga pagkakataong ito sapagkat muli po tayong mag-aaral. Nais ko pong dalhin sa inyo ang topic na may kinalaman dito sa banal na kasulatan o ang tinatawag na Biblia. Una sa lahat, ito po ay may mga nagtatanong sa akin kung minsan dito sa labasan. Siguro po hindi pa sila bihasa sa pagbabasa ng mga banal na kasulatan katulad nito o kagaya ninyo na nakikinig sa atin sa programang ito sapagkat maaari pong sila ay mga baguhan pa lamang. At sila po ay nagtataka sa ganitong uri ng mga topic sapagkat sinasabi nga nila na bakit naman kaya ang mga nag-aaral ng Biblia o yung mga naturingang may mga sekta ay siya niyang napakagugulo, sila yung maiingay, sila niya yung ang tawag nila ay magugulo nga. Sila po yung nag-aagawan, sila yung nag-aagawan sa mga talata, verses, at sila kung minsan ay nagkakagalit na. Samantalang isang Biblia lang naman ang pinag-uusapan. Bakit niya dumami ng ganyan ang sekta sa sanlibutan? Bakit dumami ng libo ang uri ng pananampalataya samantalang isang Biblia lang naman ang pinag-uusapan? Yun po ang nais kong liwanagin sa inyo sa pagkakataong ito upang inyong malaman at maintindihan na rin kung sino ba yung talagang karapat-dapat na magturo ng banal na kasulatan sapagkat napakarami nga ng sekta ng pananampalataya, napakarami ng tagapagturo ng Biblia at napakarami rin ng nag-aaral ng Biblia. Ngayon ay sino ba yung karapat-dapat talagang magturo ng banal na kasulatan sapagkat lahat po ay nag-aangkin sa panahong ito. Sa panahong Kristiyano, bawat sekta ay nag-aangkin po na sila yung tama, sila. Ganun po ngayon ang pag-aangkin ng bawat mananampalataya, lalo na po yung mga sikat na relihiyon natin sa kapanahonan natin ngayon, ay sila po yung talagang makikita natin na mahigpit at napakatatapang, at napakatatalino kung atin titingnan sa pag-aaral po ng banal na kasulatan. At talagang dalipay kung titingnan natin ang kanilang mga dalang aral. Pero kung titingnan natin talaga, para bagang sila'y naninimot lang ng paisa-isang talata sa banal na kasulatan. Napakalaki naman itong banal na kasulatan. Ba't kaya hindi pag-aralang lahat? Yun din po ang tinatanong ng iba. At yun po ang ating pag-aaralan sa pagkakataong ito na ipaliliwanag ko sa inyo kung bakit nagkaganito. Una sa lahat, ang sabi po ng Diyos, dito po sa aklat ng Isayas, masusumpungan po ito sa aklat ng Isayas 34. Talata pong 16, ganito po ang nakalagay. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Ito pong banal na kasulatang ito na napakaraming ang kaaaklat na tinatawag na luma at bagong tipan ay tinatawag pong aklat ng Panginoon. At ang sabi, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Ito raw po hindi magkukulang, hindi mangangailangan ng kasama. Pinisan ito ng kanyang espiritu. Kaya napakahalaga po pala ng kasulatang ito, ng Biblia, dahil kung ating titingnan sa lahat ng mga aklat, ito po ang pinakamabili sa buong mundo, ang banal na kasulatan. At ito pong banal na kasulatan na ito, gaya ng sinabi ko, ay mapapasa natin sa iba't ibang lingwahe. May English, may sa Tagalog, ang daming salin kahit sa Tagalog. Pero ito po ay mayroong mga pinag-ugatan. Kaya napakahalagang malaman natin ito sa mga pag-aaral sapagkat ito ay hindi talagang tuwirang salita natin, kundi ito ay sa Hebreo, sa panahon ng Matandang Tipan, ito po ay salitang Hebreo, at nailiwat po ito sa Bagong Tipan sa salita ng mga Grego. Kaya ito po ay Hebrew, Greek, Aramaic. Mga ganun po ang pagkakaliwat na original ng banal na kasulatan. Ano po? At ipinasasaliksik nga po ito ng Panginoon. May mga nagtatanong naman kung minsan na ang Biblia naman anya ay, sabi nga po riyan, yung Biblia naman anya ang wika ay
gawa lang ng tao. Sabi po ng iba, yan anyay gawa ng tao. Nais ko pong basahin sa inyong muli ang isang talata sa aklat po ng Pedro. Sa pangalawang Pedro po, 1:20 at 21, ganito po ang nakalagay. Na maalaman muna ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. 21 po, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang mga hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Hindi po sariling salita ng mga nagsulat ang banal na kasulatan, kundi ito po'y ayon po sa udyok ng banal na Espiritu. Kaya sabi po kanina, saliksikin nga natin sa aklat ng Panginoon. Ito po yung ating mga sinasaliksik sa aklat po ng Panginoon. Napakahalaga po. At ito pong banal na kasulatan ito, ang sabi po rito sa pangalawang Timoteo 3, at talata po ay 16, at ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Ito raw po pala ay mapapakinabangan itong kasulatan, ang sabi po rito, sa pagtuturo, sa pagsansala, at sa pagsaway. Kaya po marami po ang nagtuturo ng banal na kasulatan. Makikita po natin, iba't iba pong uri ng sekta ng mga mananampalataya ay nagsisipagturo po ng banal na kasulatan. At lahat po ay malaya pong makakahawak nito. Pero nais ko nga po sa inyong ipauna na dapat malaman natin kung sino talaga ang dapat na nagtuturo ng banal na kasulatan. Dahil ito daw po'y magagamit sa pagtuturo, sa pagsansala at sa pagsaway. Kaya makikita ninyo kung minsan ang sinasansala dito yung karapat-dapat na tagapagturo dahil po sa tatalino ng ibang mga nagsidating na mga relihiyon sa sanlibutan ito, mga sekta. Pero gaya po ng sinabi ko, ang banal na kasulatan o ang Biblia, kaya tinawag na Biblia yan, o Bible, sapagkat yan nga po ay nahahati sa luma at sa bagong tipan. At alam naman natin na ang matandang tipan, yan po ay mula aklat ng Genesis hanggang Malakias. Yan po halos po ay pag-aari o ibinigay ng Diyos sa mga Israelita ang ganitong mga pagkakasulat. Sila po ang otoridad dito, sila po yung katipanan ng Diyos. Kaya po ito tinawag na matanda at bagong tipan. Ang ibig sabihin po rito, ito po'y pakikipagtipan ng Diyos. Magkatipan po ang Diyos at ang Israel. Yan po ang totoo niyan. Ang magkatipan po diyan ay ang Diyos at ang Israel. Ngayon, sa panahong Kristiyano po ngayon, kung ating titingnan, ang totoo marami pong nakikikabit. Maraming nakikikatipan, bagaman hindi sila siguro yung katipan ng Diyos. Pero ngayon, makikita natin, aangkinin nila yung bawat talata na yan. Halos patituluhan nila. Sasabihin nilang ito'y nauukol sa kanila. Ito'y sila. Pero ang totoo po niyan, yan po'y sa mga Hudyo. Yan po'y sa mga Israelita, ang matandang tipan. Kaya ito pong tipanang ito ng Diyos at ng tao, ay binakudan nga ng Diyos ito ng maraming kautusan sapagkat ito nga'y mga Israelita ang pinakipagtipanan, ay binakuran po ng Diyos ito ng maraming kautusan. At pangunahin po dyan yung 10 utos. Kaya itong banal na kasulatan, napakahalaga na ating malaman na lahat ng topic na ating pinag-aaralan, gaya po ng Sabat, ng kautusan, ng pagkain, ng Biblia, ng kaligtasan, bautismo, pananampalataya, at kung ano-ano pang napakahalagang topic po sa banal na kasulatan, dito natin mababasa sa Biblia. Na itong pakikipagtipanang ito ng Diyos sa tao nga, ay kung titingnan natin sa panahong Kristiyano, ay marami nang nakikabit. Marami nang mas matatapang pa sa tunay na may-ari. Sapagkat kung ito ngay sa mga Hudyo, at yun naman ang totoo po, gaya ng sinabi ko kanina, mas danyo rito sa ating bansa sa Pilipinas. Parang kanila ang Biblia parang silang-sila na. Silang-sila na ang tinutukoy. Ipinangalandakan na nila, itinayo na pati sa mga simbahan, ikinabit na yung pangalan ng Diyos. Nagpangapangagaw na po itong mga sektang ito sa pamamagitan lamang nitong Biblia.
Pero yun po kung titingnan natin, yun po yung mga nakikabit lang, yun po yung mga kabit. Hindi po yun yung tunay. Kasi yung tunay, yun po yung Israel. Tandaan po natin, yun po ang tunay, yung bayan ng Diyos, yun po ang tunay na may-ari o yun po ang tunay na katipan. Pero kung titingnan nga natin, maski pag ako'y nanonood ng mga teleserye, kung alin pa po yung mga kabit, siya yung matatapang. Manood po kayo sa mga teleserye. At kung alin yung kabit, halimbawa may kabit na babae, yung kabit na babae, yun ay pag pinili ng lalaki, ay pumipili ang lalaki ng isang matalino, maganda. Ganun po ang realidad. At kaya makikita natin yung kabit, mas matatapang pahalo sa tunay na asawa. Ganun po itong sa panahong Kristiyanong ito na ating makikita sa ating kapanahonan na kung alin yung mga nakikikabit ay siyang matatapang. Siya pati ang magagaling. Sila ang, kung titingnan natin ay parang tama. Pero ang totoo ay hindi po tama. Sapagkat ang Biblia po, gaya ng sinabi ko, ay sulat ng Diyos sa mga Israelita at gayon din sa mga nakikilakip. Itong mga taga-ibang lupang ito ay kung titingnan natin po ang pamamaraan ng pagsama sa bayan ng Diyos sa matandang panahon. Nais ko po'y basahin, kaya po nasabi ko sa inyo yung mga may kinalaman sa topic. Sapagkat yung ng unang panahon, kung paano ka makakalakip sa bayan ng Diyos, kung paano ka makakasama sa ibang salita po, may pamamaraan po ng pakikilakip. Para ikaw ay maging katipanan ng Diyos, mayroon pong pamamaraan ng pakikilakip sa bayan ng Diyos noon. Ito po ay mababasa natin sa Isaiah 56:6. Ang sabi po ng pamamaraan kung paano ka makikiisa sa bayan ng Diyos o sa Israel, ay ganito po ang nakasaad dito sa aklat po ng Isaiah 56:6. Gayon din ang mga taga-ibang lupa na nakikilakip sa Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon, upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon, upang maging Kanyang mga lingkod bawat nangingili ng Sabat, upang huwag lapas tanganin at nag-iingat ng aking tipan. Ito pala po yung pamamaraan sa panahon ng matandang tipan, kung paano ka mapapalakip, ibig sabihin po, makakasama sa kanyang bayan. Pag po ikaw ay nakasama, kabay katipanan ka na rin. Pwede ka na rin humawak, pwede ka na rin magsalita na kasama ka ng Israel. Bakit? Nakalakip ka na eh. Naglingkod ka na sa Panginoon. Sa pamamagitan lamang po nito, ang pamamaraan po pala ng paglakip dito ay yung Sabat ng Panginoon. Kaya sabi, gayon din sa taga-ibang lupa na nakikilakip, upang magsiibig sa pangalan ng Panginoon, upang maging Kanyang mga lingkod bawat nangingilin ng Sabat. Kaya po, ito po ang pamamaraan kung paano po ang tao makikilakip at magiging lingkod. Ito namang mga tao ngayon, kanya-kanyang kamot, kanya-kanyang paliwanag na kami ang totoo, kami ang talagang hinirang ng Diyos. At mapabasa, puro bagong tipan po kung atin pong titingnan. Ngayon, itong bagong tipan, kung ito lang po ang gagamitin, hindi po tinatawag na Biblia. New Testament lang po yan, bagong tipan lang. Dito po ang tao ngayon nagsusumiksik. Pag po binabasa natin ang matandang tipan, na pakikipagtipan nga ng Diyos sa kanyang bayan, ang sabi niya, wala na yan, sa Israel lang naman yan luma yan. Pero magtataka ka po, alam ang kasaysayan ni Abraham, alam ang kasaysayan ni na Moises, alam ang kasaysayan ni na Adan. Paano nangyari yun? Di nagbasa ng matandang tipan para malaman ang lahat ng mga bagay na ito. Samantalang pag sinasabi naman at ipapangaral mo, ayaw naman nilang tanggapin, lalo na po yung kautusan. Kaya sabi ko po sa inyo, may pamamaraan ng pakikilakip. Ang pamamaraan ng pakikilakip, pakikiisa sa bayan ng Diyos para po tayo ay makasama dito sa, ang tawag dito, pinakipagtipanan ng Diyos. Yun po ang pamamaraan, yung binasa ko kanina sa Isaiah 56. Na ang katunayan po na yan, ito po sa aklat po ng Jeremias. Nais ko po ibasahin sa inyo ang talata ng Jeremias
Sa Jeremias 31, ang talata po ay 31. Ang nakalagay po ay ganito, sabi ng Diyos, narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Huda. Sa 32 po, hindi ayon sa tipan na ipinakipagtipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto, na ang aking tipan ay kanilang sinira, bagaman ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. Ito pala po'y katulad ng asawa, ang pakikipagtipanan talagang ito. Kaya po yun ang paliwanag ko nung una. Ito po sa bagong tipan, ang sabi po'y makikipagtipan ang Diyos ng panibago sa sambahayan ni Israel. Hindi ayon niya sa tipan aking ipinakipagtipan sa kanila, sapagkat yun pala, ang sabi po ay sinira ng mga Israelita. Sa ibang salita po, hindi po sila gumanap sa kanilang tungkulin. Pero ang pamamaraan po, gaya ng sinabi ko, para makalakip tayo sa tipan, yun pong sabat, yun po yung pamamaraan ng pakikilakip. Ano po? Ngayon, sa bagong tipan, sa aklat po ng Hebreo 8, ang sabi po ay ganito sa 9, ito po yung bagong pakikipagtipan ng Diyos sapagkat nasa bagong tipan. Kanina po yung binasa ko isang prophecy na magkakaroon siya ng pakikipagtipan. At nagkaroon po ng kaganapan sa aklat po ng Hebreo 8 at 9. Ang sabi po ay ganito, hindi ayon sa tipang aking ipinakipagtipan sa kanilang mga magulang, ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay, upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi nanatili sa aking tipan, at aking silang pinabayaan, sabi ng Panginoon. Ang sabi po sa 10 ay ganito, sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito, at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Kaya po kasama po yung kautusan Nakasulat po dito sa tipanan ng banal na kasulatan. Kaya po yung Sabat, yung kautusan, hindi po pwedeng mawala sa topic ng Biblia, sapagkat yun po ang pamamaraan, yung pagpasok po sa araw ng Sabat o pakikilakip sa araw ng Sabat upang maging lingkod ka, sabi po sa pinasa ko, yun po ang pamamaraan para po tayo makaisa sa bayan ng Diyos. Kasi kung hindi po tayo kaisa, tayo po yung kabit, na gaya ng sinasabi ko kanina, tayo lamang po yung nakikikabit na siyang matatapang, na siyang akala mo sila yung may-ari na nagpapatala. Gaya ko nga nang sinabi, sa mga simbahan, naglambira yung kanilang mga pangalan dyan, tinatawag sa pangalan, yun po ay, kung titingnan natin, napakahirap po sapagkat yung po yung nag-aangkin lang. Hindi po tunay. Sapagkat paano po mangyayari? Itong Israel ang katipanan. At kung ating titingnan po, sa aklat po ng Roma, ay napakahalaga pong malaman natin sa aklat ng Roma. Sa Roma 9, may nakasulat pong ganito. Ang sabi po rito sa Roma 9:4, napawang mga Israelita na sa kanila ang pagkupkup at ang kaluwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan. Abay, tingnan po ninyo, ito pala pong tipan ng Diyos, itong Biblia na ibinigay, lalo na yung matandang tipan. Hanggang sa bagong tipan po Bayan pa rin po ng Diyos ang katipanan talaga rito Napalakip lamang po itong mga hintil, sapagkat ito po naman ay nakapropesiya na mapapalakip. Pero ang pangunahin po talaga rito, ito pong bayan ng Diyos, ito po ang pinakikipagtipanan ng Panginoon. Kaya pag ating pong babasahin at hindi isasama itong mga Israelitang ito, gaya po nitong binasa ko, ulitin ko po ang pagbasa sa Roma 9:4. Napawang mga Israelita na sa kanila ang pagkupkup, ito po palang mga Israelitang ito, sa kanila lang po pala halos yung pagkupkup ng Diyos At ang kaluwalhatian, kanila rin po ang kaluwalhatian.
At ang mga tipan, ay ito na po yung tipan. Wala sila dapat mababasa kung hindi sila kasangkap ng bansang Israel o ng bayang Israel. Ay wala sa kanila itong tipan. Wala yung matanda, wala yung bagong tipan. Kabit lang po talaga yan. At ang pagbibigay ng kautusan ay wala po yung pagpatay. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya. Sa Israel po talaga ibinigay yan Na yan po kung titingnan natin ay kinuha ng ating saligang batas at inilagay nga bilang batas. Galing po sa 10 utos yan. Dahil yan po ang kauna-unahang utos. Yan pong 10 yan. At sabi po, at ang paglilingkod sa Diyos, kanila rin po yung paglilingkod sa Diyos sa Israel. Pero magtataka ka itong mga taong ito, itong mga mananampalatayang ito na tinatawag nilang sila'y nananampalataya, bagaman hindi nga po ako naniniwala, ay ayaw nila sa Israel. Wala na niya yung Israel. Wala na yung kautusan. Wala na yung iba't ibang bagay tungkol sa Israelita. Pero yung paglilingkod sa Diyos, ang sabi po rito, at ang paglilingkod sa Diyos, at ang mga kapangakuan, ay sa mga Israelita pong lahat yan Pero ang kinuha lang po nila yung paglilingkod sa Diyos. Doon po kayo magtataka na talagang hindi po karapat-dapat sila sa ganitong pagtuturo. Mayroon po talagang tagapagturo ng Biblia at ang dapat pong nagtuturo talaga nito ay ang Israel o ang membro ng bayan ng Diyos. Sabi po sa 5, nasa kanila ang mga magulang. Ayun po mga Israelita. Kaya sabi ko kanina, nagtataka ako, alam din naman nila yung kasaysayan ni Moises, ni Abraham, yung napakahalagang kasaysayan po sa banal na kasulatan. Alam din po nila, ay nagbasa sila. Tapos biglang aayawan naman nila. May mga ganito pong kalalagayan. Ang sabi po, nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman siya nawa. Yun pong pagkakasulat dito. Sa kanila, ang sabi po sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, siya ang lalo sa lahat, Diyos na makapangyarihan. Ano po? Napakahalaga pong nalalaman natin itong mga bagay na ito na kung itatakwil, halimbawa, yung iba ayaw maniwala sa Israel na dapat nakakalakip ka sa bansang Israel, ayaw po nila ng ganito. Basta sila'y nagtayo ng kanila, yun po ang kanilang ipinangangaral. Kaya napakahirap pong kung ating pag-aaralan po yung Biblia at susugsugin po natin ang mga kasaysayan, ay napakahirap pong mangyari ang kanilang katatayuan. Hindi po talaga totoo na ganun ang turo ng banal na kasulatan. May mga nagsasabi po ng kaligtasan sa biyaya, ito pong Efeso 2. Ito po'y nasa Biblia. Kaya ang ating pong pinag-aaralan ang banal na kasulatan o ang Biblia. Ito pong mga, ang sabi po rito, naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Ang sabi po rito, hindi sa pamamagitan ng gawa. Upang ang sino man niya huwag magmapuri. May ganito po talaga. Dito lang po nakabase yung iba. Sa biyaya niya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi niya sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Ayaw pong ituloy sa Diyos. Ayaw pong ituloy sa Diyos. Kasi ang nakalagay po sa Diyos ay ganito po, sapagkat tayo'y kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Yan po palang mabubuting gawa, inihanda ng Diyos ng una upang lakaran natin. Ang kukunin lang yung kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya, ay wala yung kautusan, wala yung sabat, wala po yung ibang napakahalagang topic sa banal na kasulatan. Kaya napakahirap po ang ganitong pagtuturo. Hindi po ito kasang-ayon ng banal na kasulatan. At bukod sa rito, pag itinuloy po natin ang pagbabasa sa 11, kaya nga alalahanin ninyo na kayo noong una mga hintil sa laman, tinatawag na di pagtutuli niyaong tinatawag na pagtutuli sa laman, na ginawa ng mga kamay, na kayo ng panahong yaoy mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga-ibang lupa tungkol sa tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Nakita niyo po? Ito daw po palang naligtas na ito sa biyaya nung una, ang sabi po rito ay hiwalay kay Kristo, mga hindi raw kabilang sa bansa ng Israel. Pero pag po kayo ibinilang at bumabasa po kayo ng kasulatan, natuto po kayo ng banal na kasulatan,
At kayo po ay nakilakip sa bayan ng Diyos. Ang sabi po roon sa 19, hindi na kayo taga-ibang lupa at mga manlalakbay. Kababayan kayo ng mga banal at sambahayan ng Diyos. Kaya po ito ang ipinangangaral natin dito. Itong sambahayan ng Diyos, ito po ang malilit kong sabihin sa inyo na ako po'y namembro sa sambahayan ng Diyos, sapagkat ang lahat po ng mga hintil na naliligtas at naligtas ay kasama po sa sambahayan ng Diyos. Ngayon, kung hindi po tayo kasama sa sambahayan ng Diyos, ay tayo po yung kabit, gaya ng sinabi ko kanina, na nag-aangkin lamang tayo, na tayo yung bayan ng Diyos, tayo yung iglesia ng Diyos na itinatag, ang atin namang aral ay kalaban ng Diyos. Bakit? Yung pinakipagtipanan niyang bayan ng Diyos ang ating sinusuan. Ito ang ating itinatakwil, samantalang napakaliwanag po ng ating binasa na kinakailangan na ang maliligtas na mga hintil gaya po natin makasama sa bansang Israel, maging kababayan ng mga banal, maging sambahayan ng Diyos. Kaya tayo po rito sa programang ito, tayo po ay kabilang sa sambahayan ng Diyos. Hindi na po tayo taga-ibang lupa at manlalakbay. Kababayan po tayo ng mga banal at sambahayan na ng Diyos. Yun pong kapit. Napakahirap po yun. Kasi may ganun po talagang mga aral. At bakit ko po nasabing may ganung mga aral? Dito po sa aklat po ng Roma Gs. Ay mababasa po natin ang ganito. Roma Gs 1 hanggang 3. Ganito po ang nakalagay. Sabi po ni Apostol Pablo muli, mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y makaligtas. Sapagkat sila'y pinatututuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Ito po palang mga ganitong bagay, kaibigan. Hindi po pala napasakop sa katwiran ng Diyos. Kaya kanya-kanyang tayo Kaya napakahalaga, makita natin ang sabi ni Pablo. Ang sabi rito ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila niyang wika'y maligtas. Tinitiyak po ni Pablo, hindi ligtas Kaya ang sabi niya, ang panalangin ng aking puso ay patungkol sa kanila upang sila'y mga ligtas. Sila niya'y pinatututuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos pero hindi ayon sa pagkakilala. Ay bakit po magiging ayon sa pagkakilala? Ay tinakwil yung Israel, yung mga bagay po diyan ay inalis nila. Ang kinuha lang ay yung paglilingkod sa Diyos. Ay napakahalagang bagay na malaman po natin na dapat kumplituhin natin ang pag-aaral ng Biblia, unang banal na kasulatan. Sapagkat ito po'y binubuo ng luma at bagong tipan. Ay kung gagamitin lang natin puro bagong tipan, at pag bumasa po tayo ng luma, ay sasabihin niya ang wikay sa Israel, ay yun po ay napakaibang aral. Kayo na po ang matutong tumingin, magsuri sa ating pag-aaral na ito. At kung kayo naman po ay merong mga katanungan, ayon po sa aking mga tinapik, ang inyo pong kapatid ay handa po sa inyong sumagot. Ayon po sa aking topic. At tandaan po ninyo, ito po ang tunay na aral ng Diyos, itong sambahayan ng Diyos, ito po ang nagtuturo ng tunay na aral ng Diyos. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Salamat.